Purihin ang Panginoon sa umagang ito, isang pinagpalang araw ang batid po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magsisimula sa panalangin bago po tayo magbulay ng mga salita ng Diyos sa umagang ito. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay at kalakasan, sa hininga, sa balansing pangatawan, at sa pag-asa na binigay mo sa bawat isa sa amin na makapaglingkod pa kami sa iyo sa araw na ito at sa maraming araw pa ng aming buhay. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng mga salita, magpakilala ka, gumawa ng himala, at magpala sa iyong mga anak. Mula rito hanggang doon sa malayong mararating pa ng aming video message na ito. Pinupuri ka namin at inaki namin ang iyong paggabay at panguna. Ito po Ama ang aming samang dalangin sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ang ating pong pamagat, pagtitiwala kay Yahweh ay nagdudulot ng panibagong sigla. Ang babasahin natin dito sa Bible, sa Old Testament, Isaiah chapter 40, verse 29 to 31. 29. Ang mga mahihina at napapagal ay pinalalakas. 30. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. 31. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. At sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang salita na ating binasa at pagbubulay. Ang mga salita pa ng Diyos na ating mabasahin. Ang umaasa sa Panginoon ay ang nagtitiwala o ay ang magtitiwala sa Kanya ng lubusan sa ating mga buhay. Ito ay pinapapalooban ng pagtanaw sa Kanya bilang pinagmumulan ng tulong at biyaya sa oras ng pangangailangan. Pag sinabing nagtitiwala kay Yahweh, katumbas niyan ay handa tayong umasa sa Kanya ng lubusan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang kagaya ng parang wala ng bigas, hina na, ano-ano nang iniisip, wala ng pera, wag ito na gawin natin. Ang trust, ito ay parang isang investment. Pag may trust, may pagtitiwala ka sa Diyos, invest mo yan sa Panginoon. At yan ang carrier ng blessing ng Panginoon. Di ba tayo may tinatawag na trusted? Pag sinabi natin trusted, alam natin yan, yung mga taong trusted, hindi tayo iwanan yan. Magkamatayan man. Salitang mundo yan. Pero siguro mga Kristiyano dapat ganun eh. Makikita natin ang mundo eh. Sabi nga sa Biblia, huwag tayo naayon sa takbo ng sanlibutan eh. Bakit hindi tayo trusted? Dapat walang iwanan. Magkamatayan man, may mamatay man sa atin. Dapat andun yung support. Pero ang Panginoon ay hindi siya nagbabago, hindi siya nanluluma, at lagi siyang updated. Kumbaga sa mga kagamitan, ay luma na sa atin sa Panginoon lahat. Diba? At hindi siya naubusan ng supply. Amen? At yung mga talatang ating pababasa, ito ay nakatupol sa Isaiah 40 verse 31. Pababasa natin yung awit 25 verse 3 hanggang 5. Awit 25 verses 3 hanggang 5. Mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. 5. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Amen. Napakaganda nung binanggit doon sa awit 25. Awit yan ni David. At yung mga hindi tapat, merong parang patang parusa eh, parang may napababagat eh. Akala ng marami ay, ang Diyos ay parang ano lang, parang hindi tumitimbang ng tama. Kaya masasabi ko sa atin mga minamahal ay, pag pinag-usapan ng Diyos, ay huwag natin itong pag-uusapan na slightly lang. Dapat seryoso tayo. At dapat mayroon tayong banal na takot sa Kanya. At pagka nagtiwala naman tayo sa Kanya, sabi nung binasa kanina ng ating kapatid, yung ay bibigyan niya tayo ng maayos na buhay, panatag, at hindi niya tayo papabayaan. Amen? Tapos, sabi nga dito sa Isaiah, yung binasa ko kanina, magpapalibagong sigla tayo. Yung lakas natin ay magiging isang katulad ng kabataan na hindi napapagod. Pero kahit mapagod din daw yan,
ay isusupply ng Panginoon. Kagaya ng pakpak ng agila. Pag bagyo, yun ang nagpapataas sa agila. Sinasalubong nila yung bagyo. Yan ang kalakasan na makukuha natin sa Panginoon. It symbolizes yung lakas na yan ay galing sa Panginoon. Awit 27 verse 14. Awit 27 verse 14. Kayawi tayo magtiwala, nanalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawi tayo magtiwala. Yan, inulit yung kayawi tayo magtiwala. Manalig, huwag manghinawa. Siyempre, pag naghihinawa, ay nanglulupay pa yan sa ibang Tagalog. Ay, kumbaga sa takbuhan, pag hindi mo talaga i-full blast yung kakayanan mo, kahit champion ka, dapat huwag kang manlulupay-pay. It is a command na huwag tayong manghinawa. Kasi meron naman pagkukunan ng lakas sa Lord. Split second, pwede na tayong palakasin. Ito po tayong verse dyan sa bagong tipan, itong naghihintay ng pagdating ng Panginoon sa templo nang yandong si Jesus Christ. Lucas chapter 2 verse 25. Lucas chapter 2 verse 25. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Amen. Napakagandang balita na si Jesus Christ talaga wala namang ninong yan. Lagi pong inuulit-ulit ko pag nagdededicate ako ng bata. Meron na daw nakaprovide mga prayerful. Pero hindi tinawag na itong si Simeon na tumayong pangalawang ama ay kinuha si Jesus Christ at nanalangin sapagkat nag-iintay siya. Nang dakilang araw ng pagtubos ng Israel, nung makita niya ang Mesyas, kanyang sinabi ito. Wala, hindi naman sinabi ito, walang magulang. Silang lahat ay nakatakda. Nilit ng Holy Spirit sa takdang ganun. Si Baby Jesus ihahandog at dadalhin sa templo. Sa araw na yun, nandun sila nagpipray. Yung sila, kasi dalawa yan. Mamaya, kasunod babasahin yung tumatayong ninang ni Jesus Christ. Pero yung kanyang ninong o mapalawang magulang ay matuwid. Nag-iintay sa pagtutubos ng Israel. Ang tagal nang iniintay yung coming of the Lord, yung Jesus reign sa atin maghari ka sa lahat ng lugar. Pero matagal nang hinihintay na mag-reign si Jesus kasi from Isaiah to Mateo, ito'y 500 years. Tapos nakaprophesy na yun ang Mesias na ito, tagapagligtas, mamumuno sa Israel at walang hanggan ang kanyang pamumuno bilang hari. Pero di ba sa ating panahon ito, nararanasan kung ating pong matalino at matengkin at tinitimbang ang mga salita ng Diyos na pinangangarap. Kaya ang pagtitiwala sa Diyos, it takes 1,000 of years. At ang pagtitiwala, kasama yan. Pag nandun na tayo sa langit, walang hanggan tayo magtitiwala sa Diyos. Kasi karapat dapat ang Diyos pagtiwalaan eternally. Ang karugtong, Lucas chapter 2, verse 36 to 38. Lucas 2 verse 36 hanggang 38. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, na anak ni Samuel at mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. 37. At ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. 38. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Amen. Di ba halos magkapareho yung ugali ng dalawa, ni Simeon at ni Ana. Isang prophet at isang prophetess. Babaeng si Ana. Pero walang ginagawa kundi mag-pray. At hindi sinabi na at nagbigay ng pakimkim o love gift sa kanilang inaanak. Walang ganun At nagbigay ng ganito, mga bagay na hinipon nila sa templo at pabangon sa mag-asawa. Walang ganun. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakakontinyan o nakakulong sa mga material na bagay. Amen? At ang pananampalataya o pagtitiwala kay Yahweh ay kailangan makita yan. Lalo na sa panahon wala tayong hawak na material or other financial na pwede natin maitulong sa kapwa. At kung lalapit tayo sa Panginoon ngayon, mga minamahal, huwag mo sabihin, lagi na lang ako nakahingi, lagi na lang ako nakadayon kay Lord.
Ang titingnan nandun sa'yo, nagtitiwala ka ba? Nagtitiwala ka ba kay Lord? Yung trust mo ba na kay Lord? Yan ang magiging carrier ng blessing sa'yo sa oras nito. Last verse natin sa unang Pedro chapter 1 verse 5. Unang Pedro 1 verse 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Yan, ang pinopoint din dyan ay yung mga naghihintay ay meron silang mapanghawakan sapagkat ihahayag ito sa huling panahon. Ito yung mga nangalat ng mga Kristiyano doon sa Asia Minor. Pag tinignan natin yung Asia Minor, hindi lang pala siya Turkey, pati yung mga kalapit na bansa. Hindi ko na lang memorya yung mga pangalan nila ngayon, ng present day. Ibig sabihin yung lugar na yan, diba yung Turkey, nandyan ang napakaraming Islam, tapos yung Iran, kalapit na bansa. Halos 80% sila, they are Islam. Napaka-konti doon siyempre ng mga Buddhist, ng mga Sintus, at saka yung iba pang pananampalataya. Pero malaki-laki na rin ang bilang ng evangelical Christian. Pero doon sa lugar na yon ay ipinangaral din ng Apostol Pablo na naghintay sila sa araw ng Panginoon. At ang nagtitiwala lang kay Yahweh, sila lang na makapaghintay na talagang handa hanggang pagbabalik ng Panginoon. May tatlong bagay akong babasahin bago tayo manalangin. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon ay pinangakuan ng una, kalakasan ng Diyos, magpapasigla sa kanila sa gitna ng pagod at panghihina at pagdurusa at pagsubok. Naka-amen ako itong kanina kasi kagabi talaga parang puputol na hininga ko. At saka parang may sarili akong piano. Sabi ng aking dibdib. Tapos ang hirap-hirap ng paghinga ko, ang sakit ng aking likod, kasama yung aking ulo. Pero matahimik ko lang inaharap ito. Pero dahil nagtitiwala ako sa Panginoon, pinasigal niya ako sa gitna ng pagod, panghihina at pagdurusa. Testing ko rin yun pagsubok. Naalala ko yung pinangako ko sa kanya sa likod na maglilingkod ako sa iyo. Sa 2025, extension ng paglilingkod ko, gagawin ko yung best ko. Naalala ko yun. Wala akong pinag-pray na kuhanin mo na ako. Kasi malit na bagay lang yun. Pangalawa, kakayahang umangat sa mga kahirapan tulad ng isang agila magpapaimulog sa kalawatan. Nakita ko rin yun. Kumain ako ng garlic chips. Meron kami. Dala nila Pastora Clara. Mga kapatid. Nakakain siguro akong 2 kutsara tapos uminom ako ng kapeng walang milk. Tapos, magbasa ako ng Bible. Nasa 1 Peter na ako. Malapit ko na matapos yung Old New Testament ulit. Tapos, yumuko ako sa lamesa. Nag-pray ako. Pinag-pray ko lahat ng kapatiran. Lahat ang poste ng kapatiran. Lahat ng pastor yung poste. Tapos yung bago doon sa Bukal. Decide ko na maging house church. Pinag-pray ko lahat yun. Pinag-pray ko ang kalagayan ko. Maging mas tapat pa ako. Magawa ko pa yung desk ko. Pinag-pray ko rin yung aking tribe na napapalang. At sana ipag-pray natin yun. Pinag-pray ko yung mga mahalagang bagay na para sa iba hindi mahalaga. Pero para sa akin, mahalaga para sa pag-usad ng ebanghelismo, para sa pagtupad ng dakilang komisyon. Pangatlo, kakayahang makatakbong spiritual. Walang kapaguran at matatag na makalakad ng kasunod na walang panghina sa pagkaantala ng Diyos. Alam niyo ba, matagal nang nababasa, kumbaga sa screen, Jesus is coming soon. Maliit pa ako. Nasa tundo pa kami. Hindi pa ako born again. Nung high school na ako, Jesus is coming soon. Ang daming nag-evangelize sa lahat ng palengke. So, sa Dasma ako nag-high school, sa mga palengke dyan, sa Baclaran, kung saan ako nandun. Malapit na dumating ang Panginoon. Wala hanggang ako ngayon, isa ako sa mga ngaral na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ang testingan dyan mga kapatid, o titingnan ng Diyos sa atin dyan ay pagtitiwala. Diyan tayo ng Diyos suhubugin. Yung salita sa English na trust. Pangaling pangusap, ang Diyos ay nangakong kapag ang kanyang bayan ay matyagang nagtiwala sa Kanya, sila ay pagkakalooban niya ng kanilang pangangailangan para sila ay maingatan. General yan. General needs. Di ba tayo, basic needs lang alam natin. Pagkain, damit, tirahan,
Tapos pang-apat nga, education. Yung pangarap niya, ng anak mo. Pero yan ay maliit lang na bagay yan sa Lord. Ang mahalaga, meron ka niyan dapat. Pero dapat, ang buhay na walang hanggan ay meron tayong lahat. Dapat may investment na ang Diyos sa atin sa magitan ng pananalig natin at pagbibigay ng tiwala sa Panginoon. Amen. Alam kong marami tayong natutunan, maging ating mga kapatid ka manggagawa sa kabilang dako ng ating pag-aaral. Tayo'y manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat po na pinapanibago mo kami sigla, maging inyong lingkod at dinanas ko yung sinasabi mo dito, ngunit ako'y pinagaling mo, ako'y pinalakas mo, ako'y pinasigla mo, muli. Na lahat kami daraan doon sa pagkakasakit, mga pain, at huwag ka namin kikwestiyonin. Salamat din na mayroon po kami kakayanang maka-access tayo sa panalangin at ipinagpe-pray ko po ang lahat ng aking mga kamanggagawa at kapatid na kasabay na nananalangin ngayong umagang ito. I-bless po sila, maging ang lahat ng mga pastor ng Southern Tagalog District Council mula Section 1 to Section 8, particular sa Section 6 dito sa lalawigan ng Quezon, Marinduque at doon sa Tulilio Group of Island sa 1st District ng Quezon. Ingatan mo pagpalain ang bawat lokal na iglesia at kung saan namamastol ang iyong mga lingkod na mga kapastoran na kasama ko na Assemblies of God. Maging ang buong gintawan ng iyong katawan dito sa lalawigan ng Quezon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. We pray cover and protection laban sa lahat na nag-aapoy na palaso ng kaaway. Ingatan mo rin sila sa anumang sakit karamdaman. May pangalan man o wala mga sakit ng mga bagong inilalabas through virus at bacteria. We declare healing and protection in the name of Jesus Christ. Ingatan mo rin po ang aming bansa, ang kalagayang pampolitika. Ngayon po ay campaigning for the local and to the national election at ang aming kakaharapin na national election sa May 12. We pray for peaceful election, fair election, fair campaign at yung vote buying ay hindi maganap at hindi bumaba sa amin at di kami apektado, kami mga tunay na may takot sa iyo, ng Kristiyanong tunay. Hindi po kami magbibenta ng aming boto. Lord, let your righteousness mag-flow sa aming bansa sa magitan ng national election. Install mo ang mga senador at congressman, governors, mayors, and councilors sa mga bayan-bayan ayon sa iyong minagaling, ayon sa iyong matuwid na desisyon. Ingatan mo rin ang COMELEC, ingatan mo po ang lahat ng tauhan nila. Ingatan mo ang lahat ng mga police and military na nag-perform ng kanilang duty for this peaceful election. Salamat dahil ang demokrasya ay na-enjoy namin dito sa aming bansa. Panginoon, pagpalain mo po ang mga panalangin hindi nila kayang masabi, mga maseselang sakit karamdaman. We pray deliverance, we pray healing in the name of Jesus Christ. At sa lahat ng atake ng masama, ang kaaway na si Diablo, siya ay talunan. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, by the cross of Jesus, we have the victory. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, ang kaluwalhatian. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless po sa pinagpalang araw ulit sa atin.